games na pinapanalo. But then again, dito sa series na to, lahat ng nag-red side nanalo. So may sumpa Ang or- blue side. Ang blue side or may blessing ang red side. Makikita na natin yung magagamit nga ba si Harith. Kasi, ayan na, binan yung Eve. Hindi, sila mismo. Oo, nga, no. Baka kasi gamitin din against them. Kasi may juicing sila first pick. Oh. So, kukuhanin na nilang agad ngayon. So, parang ano na to, Juicin or kaya Louie. Feeling ko Oo. magiging laban na yan ng dalawang heroes na yan. Ito na yung yung binabagay sa Keys to Victory, yung mga new drafting pattern eh. Yep. Para sa magkabilang side. Again, open yung Suyu. Oh, well, yung Phoebus, tatanggalin na nila yan. Na-excite ako. Akala ko Kalma open mo, na yung kalma mo. Matilda. Nagulat ako eh. Ako din eh. Akala ko kasi na-open na, hindi binan sa red side eh. Juicin, ayan na nga. Eh, Kinuha eto yung na. Juicin. Eh, ito yung ginagamit ni Batak na Batak din si Few. Oo. Sa hero na to. Pero noong time na yun, parang partner lang, Minotaur. Hindi na Nauna natin sila masyadong dyan. nakikita sa Mentor. Ay, Ayan. ganda ng sagot. Oo nga naman. Oo. Bakit mo lalaroin yung Juicin Nolan exchange? Pwede naman kumuha sila ng Ling at Gatot Kacha. Oo, Even though yung ganda. Gatot, no, parang medyo hirap. Kung isipin mo, medyo hirap siya laban sa Juicin. But I think ang gagawin ng Blacklist International dito is ilalagay nila yung Gatot sa XP. There's a good chance that they do that, pero pwede pa rin namang sa kamay to ni Perks. Grabe, alam mo, ito yung siguro regular season pa lang napapansin na natin. Kyle TZ, siya yung klase ng player na kahit isang hero lang ipagamit mo sa kanya buong serye, okay lang. Oo. Nagkakaroon ng time na Julian lang yung ginagamit Pero niya. gana pa rin eh. Alam mo, well, to be fair, halos lahat ng jungler eh, kasi Fredin. Oo, dati, Ferdinand Akay. Oo. Biglang, Fredin, Akay. Fredin, back siya. Parang ganun. Oh, okay. So makakakita tayo na Angeling Angeling. para din sa ating game. And hindi lang siya actually sa Ling lang eh. Depende din, mali mo, sa Gatot. Oo. Kasi sa may XP lane, bahala na lang Pwede. kung sinong mas kailangan ng Ng puso. ng heart guard. Ng pagmamahal. Ng, oo. Ng pagmamahal. pagbabantay sa Oo. puso. Ang tanong dito, anong role? Kasi pwedeng mage, Post four, pwedeng post post 5 din. Ginagawa din to ni Ogwen, hindi lang si Pew. Yung nag-Angela dito. Hindi lang si Haji. Si Perks pwede rin kasi mag-Angela. Tingin ko para malimitahan yung pagiging post 4 ng post 5 ng Angela, pwede na silang mag-ban ng Harith para lang wala ng isa pang primary Yeah. source Yeah, of yeah. damage na magic base. Kasi pag nagaganon, parang any lane, pwede na talagang Correct. ng Angela, mahirap yun. Kaso ang danger doon, kapag binanala yung Alice, baka mag-fourth pick Angela itong Blacklist International. Kasi wala na yung Alice. Kung Lunox na lang yung pwedeng sagot dito ng Falcons AP Bren. Have we seen Super Marco Lunox? Ayan, hindi na natin makikita. Never mind. Sorry. Kasi ang mangyayari dito, dahil sa Harith yan Lunox or ban, Alice? pag hindi tinanggal ng Falcons AP Bren yung Alice, mag-Harith yung Blacklist Harith, Alice na International. lang Pag di naman nila pinansin, choose one. Isa na lang, either one of the two. I think though, a good response will probably be to open both para may Kaso makuha either way, kang lugi isa. sila eh. Yun nga, kasi may Angela. Or pag ang... Oh, ay, tinanggal Alice. yung Harith. Oo. Alice So pick up to. mag-aalis ata. Nag-Esmeralda bigla. Why not? Doon ka mabibigla. Pwede. Parang actually pwede pa din siya at this point since meron naman silang Angela, parang dadaanan lang din. Tinanggal ni Harith, no? Tinanggal nila yung Harith, ban. yun yung last ban. So Alice pick is incoming for Blacklist. Pero feeling ko kailangan din nila another hero with crowd control kasi Yeah. mahirap pag very Gatot reliant lang. sila with the Tempest din. Tsaka yung Gatot nga. Ano kayo? Pinag-iisipan nila eh. Feeling ko hero. Ayan na nga yung sinabi natin. Alice. Oh! Alice, okay. Ano ba bang mga counter dyan? Bea, wala na rin yung Nathan, kaya niya sa linya eh. Sa totoo lang eh. Carry din na lang ata. Karya. Pero kailangan nila ng hard CC. Something like Kaja. Yeah. Actually, okay din naman yung Or Cho. Yeah, okay Yeah. din yung Cho. Kasi sobrang bihira mag-purify ng mga Alice Oh. lately. Parang sayang din kasi, di ba? Flicker. Tapos grabe yung mga Alice ngayon, no? Kasi dati, naalala ko, nagkaroon ng time na yung Alice, hybrid. Ngayon yung mga Oo. Alice, hindi pure Full damage. Damage. Para pag bigla kang dumaan, mahihirapan ka na talaga. Kari Gra, Kari Cho. Actually, parang okay pa din Flynn. Okay. So na-open ay Edith this time around. Very consistent kanina. Blacklist and banning this out against Falcons AP Bren. So carry. As a goal lane. I'd like this... Ang dragon ni Lord JM. Parang pangalawang beses pa lang natin makikita yung Yuzong.
in this entire MPL. Pangalawa pa lang nun. Parang isang best pa lang. Or nakita na ba natin si Yuzong? Hindi. Parang pangalawa pa lang. Oo. Hindi ba si Lord JM din yung... Oo nga ata eh. Oo, Parang siya nga rin Kaya ata nga eh. dragon ni Lord JM. Ang dragon ni Lord JM. Eto na guys, nailatag na ng ating mga players ang kanilang mga heroes. Now's the time para alamin kung sino nga ba talaga ang mananatiling mas malakas para sa ating dalawang kupunan. Is it gonna be Falcons AP Bren or Blacklist International? Malalaman natin yung sagot dito sa ating next game. Ano nga ba talaga ang magiging early, mid at late game? Head us to the land of dawn. Casters, pasok! The final match for the upper bracket semifinals. Welcome There to can only Mobile be one Legends. na mananatili sa upper bracket. Ang isa naman ay lalaglag muna sa lower bracket. Pero sino nga ba sa Falcons AP Bren at Blacklist International yon? May madaling ruta, may mamahirap na ruta at aalamin natin kung ano nga ba ang kahantungan ng laban na ito. Again, game number 5, Falcons AP Bren versus Blacklist International. Grabe yung action. 4 na games na nating nakikita itong dalawang kupunan na to. Hanggang ngayon ay may mga bago pa rin sila ipinapakita eh, no? Mga bagong balik, pati ang dragon ni Lord JM ay nandito na nga sa MPL Philippines. Aside from that, it's going to be a pause for Angela na gagamitin ni Haji here on the mid lane. The Angeline combo na inaabangan at tinitignan ng mga tao. Pero tingin muna tayo dito sa mga mahaagang poke around ng Falcons AP Bren. Okay, nakuha na rin at nagamit yung revitalize dito ni Perks. So, unti-unting nababawasan ng kits dito ang mga members of Blacklist International. Oh! At bibigyan kagad ata itong si MB na game pero nakatakas din. Babalik pa siya dito. May tempo sa blade siya. Ngayon naman si Perks sa magiging puntirya. Alam nila na walang revitalize yan. Takbo muna, Perks! Pero first blood ay makukuha kagad ni Kyle. Ang pana natatama. A first blood here para sa Falcons AP Bren. Powerful start. Aggressive note agad. Ang pinapakita agad dito na tone ng Falcons AP Bren sa pagpasok ng game number 5. Yung aura, andyan pa rin ulit yung syempre mga kabilisan ng mga pick-offs na gusto nga nilang ginagawa. Pero ngayon, ang nasa sa kamay ni Few ay pansinin din naman natin ay gamit niya yung Jushin. Oo. And Tsaka ngayon, mas sabihin na natin yung vision hindi naman mako-compromise ng sobra. Pero kasi yung missing piece ngayon ay na-fill in na ba ng Falcons AP Bren? yan ang katanungan na makikita natin mamaya kasi nandun na naman yung mga continuous crowd control from Falcons AP Bren. Sabay wasiwas muna, Flap TV hindi nakuha doon eh, the King with that attempt. Dahil nga naman matagumpay itong mababawi ng ni Kyle TZ at ng buong kupunan ng Falcons AP Bren. Grabe yung dalawang to, kahit hindi na nila pagmamayari yung lupa. Tino mo, Binabantayan na nila ng maigi. Sobrang sinop, sobrang agap. Diba? Ng combination ni Flap at ni Ogwen. ibang klase ang galawan dito ng Falcons AP Bren. Pero kung titingnan natin, doon sa side naman ng Blacklist International, Haji, sabi mo nga ang all-around agent, the AAA, all around din yung galawan niya dito. Pwede sumanib kay MP, pwede kay Lord JM, or even kay Oheb. So, tatlo ang purpose dito ni Haji mamaya. Oo, AAA, so he needs to energize na nga lang din yung teammates niya and to provide the shield that they need. At ito yung shield Ayan na na. hinahanap. Hard guard, nagamit din. Ang magiging punteriya ay itong si Ogwen. Sabay transform kaagad, primal run. Pero dito rin yung reinforcement mula sa Falcons AP Bren. Talon si Flap TZ, natagumpay nilang mapoprotektahan itong si Daddy Ogwen. Ngayon naman ay atras muna. Lamang pa rin naman ng 1.7K ang Falcons AP Bren. Grabe no, si Few, tumambay na talaga siya dito sa may bandang baba. Nakikita natin kung paano nila na ma-maximize, may Jushin nga sila. Sobrang na-abuse niya dito yung sa leaning face si Lord JM, napapauwi niya agad. Pero ito yung nakakatakot na version din ng Falcons AP Bren na yung tipong orange buff, purple buff pa lang, ginagawa na nilang Lord Dance, ginagawa nilang Turtle Dance, and hindi sila takot na mag-all in. Knowing na dito sa kanilang lineup is capable sila sa ganong klase ng mga dive. Yeah, yun actually yung mga downside, no? Kapag makikita mo na may Wow! ling, pero may off-cam kill din na naganap dahil si Lord
JM ang napatumba dito ng mga members ng Falcons AP Brent. Nakakasabi ko palang kanina na hindi tatantan doon. Sila Fuse may bandang baba. Ayun na Hindi nga naman, nila purple. tinantanan. Tapos yung purple na tinatambayan nila Flapataw Gwen. Ayun, naparentry na nga rin dito. Sabay, Raging Sandstorm. Para dito sa Really easy. po. Pero sabi lang si Pew, kaya unahin natin. Ngayon naman nagamit ng Crimson Beacon. Habang itapos sa Blade from MP the King. Next pa nila din si Flap TZ. Pero dito na yung Dragon ni Lord JM. Talon si Ogwen pero may natirang buhay. Kaya lang, hindi na siya tatagal. Dahil si MP makakakuha ng dalawa. Habang sa kabilang panig naman ay turtle ang kinuha dito ng Falcons AP Habang Brent. nagkakagulo-gulo kayong lahat dyan, sige, sabi ni Caltisi, dito muna ako pupondo. Approve daw sa kanya yun. Approve. Pero sa ngayon, para sa Blacklist International, napipilitan silang maaga na magsama-sama. Most especially na yung kinakaharap nila ngayon is more on dive yung composition. Pero speaking of diving in, medyo Aray. napalalim ang dive in ni MP The King doon. Pero may isang mahatak, may isang matututukan. Okay, wala atang takas dito si Perks. Pinagtulong-tulungan ng 5 miyembro ng Falcons AP Bren. Ibang klase na, nagsasama-sama na yung mga bubuyog dito, ha? Grabe no, bigayan kung bigayan agad. 5 minuto pa lang tayo sa game number 5 natin, Burrito. Pero yung 5 minutong yun, enough na agad for Falcons AP Bren na makapag-establish ang lead. 2.7k goal lead here para sa kanila, which equates to somewhat magandang advantage agad kay Kyle TZ. Abang natin, nakikita natin yung mga abang nila. Lamang din siya in terms of level, 2 levels behind ngayon si MP The King. Pero speaking of behind, nabe-behind din sila sa pag-push ng mga torre dito, ng mga bees. Grabe yung pinapakita dito ng Falcons AP Bren. Actually, hindi lang bubuyog pati Falcon Di ba ganyan din umatake ang mga Falcons? Oo. Sobrang agresibo din and yun yung pinapamalas ngayon ng FCAP. Habang ang Blacklist International naman, ang goal lang nila dito muna ay mabigyan lagi ng purple buff itong si MP. It's the Birds and the Bees activated here para sa Falcons AP Bren. Parehong gustong lumipad. Lumipad pa po doon sa upper bracket finals. Pero still, para sa Blacklist International, hindi naman nila binibitawan pa ngayon yung positioning nila. It's everything to them. 4-man rotation here on the bottom side. Pero ang bilis na ma-maximize ng Falcons AP Bren yung pag-agaw ng atensyon ng ibang mga miyembro para makakuha sila ng mga objectives. Objective na torre, objective na turtle na ngayon sinisimulan na naman at maaring makuha muli ng Falcons AP Bren. Oo nga, ganda ng ginagawang zone dito ni Flap TZ. Pero aram niya na hindi rin siya ganun kakudat. Iikot? So nararamdaman niya yung mga tuhog dito ni MP The King ngayon. Habang bibit-bitin naman dito si Perks. Si MP The King nag-aabang din ng Pasok. proper timing habang Tempest of Blade. Nagamit na nga rin niya dito. Magkakataon natin ng Falcons AP Bren. Naunahin siya. Ngayon naman, ay ninex na kagad dito ng Blacklist International itong si Ogwen. Nakakuha na kasi kagad sila dito ng isa. Yung pagong ay available pa din. Pero pinadala kagad nila si MP dun sa taas para sa split. Oo, ngayon isasakripisyo nila yung turtle na by the way, 3 straight turtles na ang makukuha ngayon ng Falcons AP Bren. Habang ang Blacklist International, pinipilit nilang ibawi sa ibang aspeto. Kaso nga lang yung bawi na gano'n ay would you think is the best strategy lalo na't ang bilis ng accumulation ng gold dito ng Falcons AP Bren. Oo nga parang kanina 1.7 yun. Ngayon, tinamo almost 4K na. Tinamaan na naman ng pana dito itong si MP The King. Nararamdaman na rin talaga yung Purple pa. unti-unting pagkuha ng damage. Naku, wala pang purple si MP. At ngayon ay binibitawan ng mga Falcons AP Bren yung ibang linya pero hindi nila binibitawan yung sights nila kay MP The King. At sa ngayon, Burrito, mapapansin din natin kung paano nila na-convert yung kill nila onto an objective. Dito 3, pantay pagdating sa kill score pero hindi pantay ngayon is yung level of advantage sa leveling ng mga ganks and setup plays na pwedeng gawin ng Falcons sa AP Bren laban dito sa mga agents. Well, kung titignan mo, no, sa composition pa lang, masasabi mo na nilabanan din naman ng Blacklist International. Yung idea nila dito, kumuha sila ng isang Yuzhong para nga naman may umabot sa likod. Kaya lang ang problema, darating kasi yung punto ng larong ito na kahit mapuntahan mo si Super Marco sa likod, kahit mapuntahan mo si Pew sa likod, kaya kanilang tunawin. Kasi meron ding mga nasa harap, natutunawan din yung frontliners mo. Habang ikay pumupunta sa likod, medyo nalalagay, hindi nga medyo nalalagay sa alanganin. Yung mga sabihin natin core members nyo, katulad nga dito nila Haji, nila Oheb. And besides that, kailangan muna nilang bago puntahan yung likod, ay sagutan kung paano ba nila i-gauge yung sitwasyon na binibitaw sa kanila. Paulit-ulit dito ng Falcons AP Bren. Habang Ayan. tumatagal, lalo sumasakit, lalong lumiliit
Yeah. yung mundo dito ng Blacklist International. Pahirap ng pahirap. Parang tama ka nga doon lumiliit ang buong kamapahan dito ng Blacklist International. Parang mga 60%, 70% na ang nakokontrol dito ng Falcon CP Brand. Ngayon naman, purple buff muli ang magiging puntiran nila dito. Hindi ata nila pabababayin itong si Perks. At nagawa na naman ng purple buff itong si MP the King. Okay, for Falcons AP Bren, more on pagpulupot talaga dito yung ginagawa nila sa Blacklist International. Kung nasa inyong lason ngayon, ilalabanan din nila ng lason sa lason yung binibigay na Venom. Pinupuluputan ng bawat aspeto. Purple buff man yan, objective man yan, laning man yan. Ngayon ay covered lahat ng Falcon CP Bren. Pero ano ba ang pwedeng pangontra dito? Ano ba yung escape or pwedeng maging escape dito sa madness ng Falcon CP Bren para sa Blacklist? Feeling ko, pwede nilang isa-isa lang muna kasi hindi nila kayang labanan ng 5v5 to. Mga pick-off lang. Kagaya nga nito. Pick-off ang sinasabi natin pero hindi nakagalaw. Itong si MP the King, Super Marco will go down. Nakuha naman lang iba kundi si Haji. Bumalik. Habang yung Dragon ay nandun na rin. Kyle TZ nakakabawi din ng isa. Habang si Lord JM, eto na. Ay, Oheb Eto na na. yung pagpasok ng Dragon. Double kill para kay Oheb. Pinababaran lang si Pew dito. Naku, nabit-bit din pero sakto lang yung orb mula kay Oheb. Atras muna siya. Siya na lang ang mag-isa. 3 para sa 4 ang magiging palitan doon. Pero para sa Falcons AP Bren, nakikita pa rin natin ang unting kalamangan na na-achieve nila doon. Medyo naging madugo yung attempt doon ng Blacklist International. Na-checka naman nila yung sabihin natin pa isa-isa muna. Kaso nga lang hindi pala isa yung nag-aabang doon pagbaba ni MP The King. Oo, niyakap siya ni Ogen na-miss ata si MP the King Hindi nakagalaw. Ngayon naman si Perks, naku, nabababaran din ng mga Lanterns player. Ayan na naman. Sakit. At sa pangatlo na pagkakataon, hindi na naman nila pahahawakin dito si MP The King ng sarili niyang purple buff. Ayan na. Ito na naman yung panggagangster na hawak ng Falcon CP Bren. Almost 5K gold lead. Dikit yung ating team score or kill score. Pero nakakalamang kasi in the overall view ang Falcon CP Bren dahil napakaganda rin ng macro control nila. Pero this is the second time actually na makikita natin ang Yuzhong for this season. The first one was by Nats na nga lang din. And for the playoffs ngayon, magagamit for the second time, it's going to be Lord JM's Dragon. Yeah, ang hirap nito para sa Blacklist International. Level 1 Lord pa lang naman. So sasalubungin na kagad to ng Blacklist. Si Perks nararamdaman, kalahati kagad yung buhay niya pero nandun na naman yung Lanterns player. Binibit-bit, ginagawang kuting. Itong si Perks, hinahawakan dun sa may batok Sa batok Tapos dadalin dun sa kung saan man niya gustong puntahan or idalin. Pero ang sakit na rin ng mga pana-pana dito ni Kyle TZ, yung mga pokes niya. No? Kaya nga, may pangil si Ohe, pero gusto mo maging vampira siya, hindi maging kuting. May pangil din oo. kasing kuting. Pero sa ngayon, nakikita natin yung magagandang pagdampot dito nila Few. And definitely, if you're Blacklist International, tila ba you're more on the waiting side? Kaso nga lang, if you're going to wait a little bit longer, mas lalong sasakit, especially dito si Super Marco. They need an answer, they need a clapback. And the clapback na gusto kong makita ngayon is kung paano ba nila mamamaximize yung dragon na meron sila. Naka-petrify naman to Isang magandang pagpasok, isang magandang pag-zone, that might be it para sa Blacklist International. Wala tayong pagpasok na inaantay ng Blacklist International. Pwede sublin na nagamit. Pero si Flap TZ, ang lilinis ng mga naganap. Few ay mamamatay din. One for one magiging balitan na Bumalik si magiging Oheb. na rin si Perks. Ngayon naman si Oheb nakababad din. Yung hard guard mula dito kay Haji. Atras muna with the flowing blood. Pero naghahabol ang Falcon sa Bren. Kailangan tumakbo ni Haji. Andito na yung mga pag-ibig. Binapato niya ng mga pag-ibig. Pero hindi pagmamahal ang sagot. Dahil si Kyle TZ godlike na. I gotta go my own way muna sila dalawa doon ni Oheb Pero ang importante ngayon para sa Blacklist International, nakakasuntok sila pabalik. Kaso nga lang yung counter punch nila is nasasagutan din ng Falcon sa AP Bren. Hindi lang isa kundi 3 yung napitas doon sa sitwasyon na yon. Nakakita na tayo ng magandang petrified jump here para kay Lord JM. Naipasa na nga yung heart guard para dito kay Oheb. Pero nasan yung something na more on DPS? Asan yung damage din na mai-inflict nila aside from what Oheb can do? Yun yung hinahanap natin kasi mabilis ding natutunaw si FP The King. Yun nga Tsaka naka-ready din kasi ang Falcon sa AP Bren dito Darating kasi yung punto na mahirap ng pigilan. Itong si Oheb. And alam natin yun, bilang Alice na sobrang ganda dito sa patch natin ngayon. Kumuha sila ng pangkontra. Sige, makunat pala yan. Di kuha tayo ng carry na pwedeng tumunaw sa Shredder, pa-frontline na Shredder. Di ba nga tinatawag nga na ultimate Shredder yan? Tsaka, nung una nga,
tank shredder. Pero kasi kung sa tank nga nasi-shred niya, what Lahat more kung na, hindi no? ka overall tank, diba? The ultimate shredder here para kay Super Marco. Ang isa sa key na nakikita natin kung bakit nga ba nangangaray ang mga miyembro dito ng Blacklist International. Kailangan pa rin nila maghanap. They have to recode kung ano nga ba yung pinaplano nila. Kasi sa ngayon ay hindi binibitawan ng Falcons AP Brain yung Lord na ito at hindi naman mananakaw to nila MP The King. Yeah, magandang, for me, magandang decision pa rin para sa Blacklist International. Hindi na ilaban yung Lord na yon. Remember, ng game number 4, Purple na ito rin naman. yung nangyari. Pero ayaw talaga nila bigyan ng pagkakataon itong si MP The King. Pero finally, nakuha niya muli yung kanyang purple buff. Mapapa-inhale, exhale na siya. Sabi niya, guys, it's my turn. Mapapatype na yan sa all. My third. Oo, pero turn na nga ba talaga ngayon ng Blacklist International to turn the tides into their favor? Kasi sa ngayon, ang Blacklist ay medyo kailangan munang dumepensa. Almost 6K gold lead para sa Falcons AP Bren. May Lord ng kasama at ngayon nakaangat din ang bawat linya dito sa mapa at pumapabor para sa Beast. Ang mahirap dito yung clear wave na sunod-sunod kasi kailangan mong spend ng maraming maraming kits para din sa Blacklist International para mapigilan lang yung mga minions. Luminous Lord to Ang dami rin nilang kailangan kaharapin, ang dami lang kailangan kontrahin, pero ang pagkontra nila ngayon ay yung TNT na nga lang din gumagana, makakadepensa, pero yung kanilang torre mababasag eventually dito ng Falcons AP Bren. Hindi naman naglalalim dito ang mga Beast, pero Ala. sila yata ang medyo mapapalalim sa kanilang depensa. Okay, go pa rin. Laban pa rin dito ang Blacklist International. Ang Falcons AP Bren naman ay re-respeto muna kung sila'y nagamit na. Okay, naghahanap na ng pagkakataon kung sino ba ang kanyang Nag-aabang? mabibitawan dito ng kanyang Dragon? mga stuns. Habang si MP The King ay pumasok na rin doon sa bebe ng likuran. Tapos sa play nagamit niya. Yung nakakapat, muna dito si MP. Pero magiging kabayarawan walang iba kundi si Lord JM. Ngayon naman, ang magiging next sa target nila dito, walang iba kundi itong si Ohim. Meron pa siya ibang target dito at napagamit nila ng Winter Crown. Itong si Ohim, kailangan niyang matras. Winter Crown na naging sagot dito ni Flam Dizzy at si Kyle. Dizzy makakuha ng kill. Tatlo na ang tutumba sa kanila. Dalawa na lang ang natitira. May mga minions pa sila sa gitna. Buhay pa rin dito ang Falcons AP Bren, kumakatok at kumpleto ang mga minion wave! Tuloy-tuloy na nga ba ang paghakbang? At eto na ang magiging kasagutan. Ang Falcons AP Bren ay hahakbang sa Upper Bracket Finals.